Kumusta mga ka-listeners? Ito po si DJ Max. Halina po kayo, simulan na natin ang kwento nina Cedric at Sander. Isang kwentong kakaiba. Sana kapulutan nyo ng aral. 5 minuto. Yun na lang ang natitirang oras ko para buksan na ng garden gate para makauwi na ako. Kaya kinondisyon ko na ang sarili ko para mapabilis ang pagkilos ko. Hawak ko ngayon ang isang maliit na envelope na may lamang love letter para sa crush kong si Gino. Katulad ng nakasanayan ko, isisiksik ko lang mabilisan ang envelope sa locker ni Gino. At kakaripas ng takbo para hindi ako makita ng kapwa estudyanteng dumaraan. Locker number 14. Ang madalas kong siksikan ng letter ko para kay Gino. Dahil ito ang locker niya. Favorite number niya rin yan. Ramdam ko ang malagkit na pawis na namumuo sa noo ko habang tinatakbo ko ang kahabaan ng hallway ng West Block. Ang ingay ng mga sapatos ng mga estudyanteng nagmamadali na pumunta rin sa harap ng gate ay sumasabay sa mabilis at naghuhumindik na tibok ng puso ko. Pero hindi lang ang takot na malate ako nang uwi sa bahay ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay matutunaw na ako sa kinatatayuan ko. Kundi ang kulay rosas na envelope na mahigpit kong itinikom sa kanang kamay ko. Para kay Gino to. Si Gino na laging nasa unahan ng pila kapag may flag ceremony. Si Gino na ang bango-bango kahit galing sa sikat ng araw. Si Jinho, na student council officer na minsan akong nginitian nung nahulog ko ang mga libro ko sa library. 5 buwan ko itong pinag-isipan. 5 buwan kong binuo ang lakas ng loob para isulat ang bawat salita rito. At ngayon, ang perpektong pagkakataon dahil alam kong nasa field pa siya para sa isang meeting. Ang confession ko kay Jinho ay ngayong araw ko na pagdesisyonan. Kaya mo to, Cedric. Pagpapalakas ko pa sa loob ko. At unti-unting siniksik ang envelope sa locker. Nang nagtagumpay ako, agad akong lumayo sa locker ni Jinho. Ngunit ganun na lamang ang gulat ko nang hindi pa man ako nakakalayo ay may narinig na akong nagbukas ng locker. Kaya agad akong napalingon at mas lalong nadagdagan ng gulat sa mga mata ko. At kumabog ang puso ko nang hindi si Jinho ang nakita kong bumukas ng locker number 14, kundi si Sander, ang varsity captain ng basketball team. Ang lalaking kilala sa buong campus hindi lang dahil sa galing niya sa pagpuntos, kundi dahil sa pagiging suplado at malamig sa lahat ng taong nagtatangkang lumapit sa kanya. What is this? Baritono niyang tanong nang mahawakan niya ang envelope na para dapat kay Jinho. Anong ibig sabihin nun? Akala ko kay Jinho ang locker na yon. Pero bakit si Sander ang nagbukas nito? Gulong-gulo ako ng mga oras na yon at wala na akong ibang magawa kundi dahan-dahang nagtago sa madilim na sulok. Ngunit mas naging delikado yata ang pagpunta ko rito dahil nabangga ko ang lalaking dapat sana ay makatanggap ng love letter ko. Si Jinho. Oops, ingat naman dude. Nakataas pa ang 2 kamay ni Jinho matapos sabihin yun. Alanganin naman akong umiti sa kanya at humingi ng sorry, pero hindi pa rin siya umalis sa harap ko. Kaya mas lalong nadagdagan ang kabog ng puso ko. You're Cedric, right? Yung may gusto kay Sander? Sunod-sunod ang pagkurap ko habang nakatingin kay Jinho nang sabihin niya yon. Ha? Anong may gusto kay Sander? Hindi ah. Really?
Pero nakailang beses na kita nakita na nagsisiksik ng love letter sa locker niya. Aatakihin yata ako sa puso ko anumang oras dahil sa mga sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? Hindi sa kanya ang locker 14, kundi kay Sander? Masyado ba akong lutang at kabado sa tuwing pupunta ako sa locker na yon? At hindi ko man lang binasa ang pangalan na nakadikit doon? Hindi ko gusto si Sander, I swear. Maling locker lang yatang napuntahan ko. Depensa ko sa sarili ko. So dapat locker ko ang sisiksikan mo ng love letter mo everyday? Pardon me, Jinho. Napakamot pa ng kilay si Jinho at natawa. Don't get me wrong ha. Pero minsan kasi, nahuhulog yung love letter na isinisiksik mo sa locker ni Sander. Kaya nabasa ko kung para kanino yon. 24 ang number ng locker ko at hindi 14. At si Sander din ang may paborito sa number 14. Kaya nga naisip ko na baka si Cupido na ang gumawa ng paraan para ilis ka sa akin at kay Sander ka ipana. Ang mga sinabi ni Gino ang nakapagpainit ng buong mukha ko. Gustong gusto ko nang magpalamon sa lupa o kaya tamaan man lang ako ng kidlat dahil nabuking na agad ako ng crush ko. Dahil nabuking na kagad ako ng crush ko. Mukhang magkakaproblema pa ako sa supladong varsity player na ngayon. Ay palingalinga na at sigurado ako na ako ang hinahanap nun. Gino, pwede bang time first muna? Kalimutan muna yung mga nabasa mo sa love letter ko. At ilay mo muna ako rito please. Ayaw ko magpauli sa Sander na yan, nakakatakot. Hey, mabait naman si Sander eh. At sigurado akong compatible kayo if ever. Pero hindi lang din ako sigurado kung gay din siya ha. But I just wanted to tell you that I'm straight, Cedric. I respect your feelings for me, but I can't accept your confession. I had a girlfriend too. I'm sorry, but we can be friends if you want. I just don't want to hurt your feelings. Kaya sinabi ko na sa'yo to. You're allowed to be mad at me, okay? And it's okay. Tila nalamukos naman ang puso ko sa sinabi ni Gino. Pero hindi ko magawang magalit sa kanya. May parte ng loob ko na natutuwa ako dahil naging honest siya sa akin. And hindi niya pinaglaruan ang damdamin ko. At isa pa, ito rin ang gusto ko, ang ma-reject para makalimutan ko na rin siya. Thank you for being honest, Gino. Hindi nga ako nagkamaling ikaw ang naging crush ko. You're so kind. Sinserong sagot ko rito. Walang anuman, pero mukhang magiging mahirap sa'yo na matakasan ang baliw na tropa ko. Dahil mukhang nakita niya tayo. Hindi ko maintindihan ang gustong sabihin ni Jinho, pero lumingon na lang ako kung saan siya nakatingin. Na sana pala ay hindi ko na nagawa dahil bigla na lang nagtagpo ang tingin namin ni Sander. Walang halong galit ang mga tingin niya, ngunit nababasa ko ang pang-aasar habang ibinabandera ang envelope na hawak niya. Letseng lalaking yan. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa akin. Dahil sa takot, otomatikong napataras ang mga paa ko. 1, 2, 3 hakbang hanggang sa maramdaman ko ang malamig at matigas na semento ng pader sa aking likod. Cornered. Natrap ako ng sarili kong katangahan. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang ulo para mapantayan ang mukha ko. Naamoy ko ang bango niya at naghahalong mamahaling panlalaking pabango at amoy ng bagong ligo na sabon. Taliwas sa inaasahan mong amoy ng isang atleta. You're Cedric, right? Pangungumpirma niya sa pangalan ko at muling binasa ang pangalan kong nasa card. Pagkatapos, unti-unting umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Isang nakakalokong ngiti na hindi ko kailanman nakitang ginawa niya sa kahit kanino. Is this really for me? Or for someone else? Nanunuyot ang lalamunan ko sa huling tanong niya at mas lalo yatang kumalat ang kaba sa dibdib ko nang biglang umisi si Jinho
at nagsalita. Para sa akin yan, dude. Pero para kay Cupido, ikaw ang deserve na makatanggap niyan galing sa napakabiit na si Cedric. Pangaasar pa rin ni Jinho bago kami iniwan. Gusto kong pag-aampasin si Jinho kahit crush ko pa siya. Dahil sa kadaldalan niya. Pero ni hindi ko magalaw mga paa ko. Maging ang buong katawan ko ay natuhod sa pader na kinasasandalan ko ngayon. Nang ibubuka ko ng bibig ko para sabihin sa kanya na, oo, tama siya, para sa kanya yan. Kaya ibalik mo na lang yan dahil na maling locker lang ako. Pero hindi ko nagawa. Pero marami ng estudyante na nakatingin na sa amin. Si Sander ba yun? Sino ang kausap niya at parang intense? Si Cedric ata yun, yung poging introvert ng Section A. Nagsimula ng magbulungan ang makaklase naming dumarating. Ang atensyon na matagal ko nang iniiwasan ay biglang nakatutok sa amin ngayon. Sa sobrang takot ko na maging sentro ng chismis at mapahiya sa buong school, bago pa man makapagsalita ulit si Sander, inipon ko na ang natitira kong lakas ng loob. Inablot ko ang braso niya na sobrang tigas at laki kumpara sa braso ko at buong lakas ko siyang hinila patakbo palayo sa dumaraming tao. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas para makaladkad ang isang varsity player, pero dinala ko ng mga pako sa likod ng lumang science building at ito ang bahagi ng campus na halos wala nang pumupunta dahil abandonado na at ginagawa na lamang imbakan ng mga sirang desk. Ligtas dito, walang tao, walang makakita. Binitawan ko ang braso niya at agad na napasandal sa isang lumang chalkboard. Hawak ang aking tuhod habang sapo-sapo ang aking dibdib. Hingal na hingal ako. Ramdam ko ang matinding init na umaakyat sa aking mga pisngi at tenga. Sigurado akong pulang-pula na ako ngayon. Hey, why did you drag me here? Ano namang gagawin natin dito? Kalmado lang na tanong ni Sander. Parang wala lang sa kanya ang layo ng tinakbo namin. Ang lakas talaga ng resistensya nito. Eh kung hindi kita hinila palayo, baka bukas laman na tayo ng chismis. Ayoko masirang reputasyon mo dahil lang sa akin. At ayaw ko rin na pag-usapan ako ng mga estudyante dito. Sagot ko sa kanya. Eh ano naman, hindi ba ikaw mismo ang gumawa ng ikakapahamak mo? Ano? Ikakapahamak ko? Eh bakit parang alaki naman yata ng kasalanan ko? Eh namali lang naman ako ng locker na pinagsisiksikan ng confession ko. At saka, akin na nga yan. Ibalik mo na yung love letter na hindi para sa'yo. At ngayon ikaw pa may ganang magalit? Wow, Cedric. Pasensya na kasi nagkamali ka pa ng locker eh. May pangalan naman namin eh. Napahamak ako sa tungkil ng ilong ko at hinilot-hirot ko rin ang bato ko gamit ang kabilang kamay para sana mapakalma ko ang sarili ko. Pero mukhang hindi effective dahil nakita ko lang ang pagmumuka ng lintik na Sander na to, kumukulo na naman ang dugo ko. Pasensya ka na rin Pasensya na dahil sa sobrang pagmamadali ko, bigla nang labo ang mga mata ko. And sa locker mo na isiksik yung envelope na yan. Ang malas ko naman. At ikaw pang malas Kasalanan ko bang nagmamadali ka? Baka naman sinadya mong imali para masolo mo ako sa ganitong tagong lugar. Alam kong gwapo ako, Cedric, pero wag ganito. Nakakakilabot. Panunukso pa niya sa akin sabay ngisi. Alam mo, akin na nga lang yung letter na yan at susunugin ko na dahil sa lintik na love letter na yan eh. Napaaga ang pagiging heartbroken ko. Singhal ko sa kanya at inagaw ang envelope na ginawa ko. Napatitig naman sa akin ng mariin si Sander. Nireject ka ni Jinho ano? Seryosong tanong niya. Inarapan ko muna siya bago ako tumango. Oh, bakit? Aasarin mo ba ako dahil doon? Hindi go. Wala naman akong pakialam. May sinabi ba akong ganun? Curious lang ako. Akala ko,
gusto ka rin niya. Nek-nek mo, may girlfriend daw siya. Paano ako magugustuhan nun eh? Straight din daw siya, kaya X na. Magmumove on na rin ako sa kanya. Then akin na lang to. Total, wala naman nakapangalan kung sino ang tinutukoy mo sa letter mo. Iisipin ko na lang na para sa akin ka nag-confess. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibiniba ang hawak niyang rosas na sulat at ipinasok ito sa kanyang bulsa na inagaw sa akin. Aba si Raulo, akin na yan. Pabida ka rin ano? Huwag mong angkinin ang hindi sa'yo, okay? Ayoko nga, sagot niya. At sa pagkakataong ito, may kasama ng mahinang tawa ang boses niya. Isang tunog na hindi ko akalaing lalabas sa isang taong kilala bilang Ice Prince ng paaralan. Sayang naman ang effort mo kung babawiin mo lang. Bunak ka ba? Anong sayang pinagsasabi mo dyan? Akin na yan dahil hindi yan para sa'yo. Singhal ko pa sa kanya at pilit na kinukuha ang binulsa niyang sulat. Pero lumalayo ito sa akin. Ang kulit mo rin ano? Ibigay mo yun sa akin. Huwag kang filingero na ikaw ang gusto ko, leche. Nawala ang tawa sa mga labi niya. Seryoso akong tinitigan ni Sander. Isang tingin na nagpatahimik sa akin at nagpabalik ng kaba sa dibdib ko. Humakbang siya ng isang beses pabalik sa direksyon ko. Pero alam mo, panimula niya, ang boses niya ay naging mas malalim at seryoso. Matagal ko na rin gustong ibigay sa ito. Kumunot ng noo ko. Oh, ang alin? May kinapkap siya sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ang pink na envelope, kundi isang maliit na nakatuping puting papel. Inabot niya ito sa akin. Nag-aalinlangan kung ito ay tatanggapin ko. Ang pag-abot niya sa isang papel ay naging slow motion rin sa paningin ko. Maging ang mukha niya ay tila lumiwanag at nang aakit ito. Nang buksan ko ang nakatuping papel, halos huminto ang mundo ko. Teka, ano nangyayari sa akin? Bakit maging ang puso ko ay bumilis ang kabog nito? May sakit na ba ako sa puso? At nahihilo ba ako? Litong-lito ako ng mga oras na yon. Litong-lito ako sa biglang pagbabago ng nararamdaman ko. Mas lalo pa yata akong naguluhan nang makita ko ang nakasulat sa papel na yon. Cedric. Ang pangalan ko ang nakasulat doon na naka-capital letter. Alam mo bang araw-araw kitang hinihintay sa locker number 14? Which is my locker. Para sana maibigay ko sa iyo ang sulat na to. Pero palaging mali ang timing ko. Ngayon ko lang din nalaman na palagi ka palang hapon kung maglagay ka ng letter mo sa locker number 14. Bihira kasi ako nagbubukas ng locker ko kapag hapon na. Dahil may sariling locker kaming mga varsity sa loob ng court. Napatanga ako habang hawak ang papel. Mukhang pareho pala kami ng locker na tinatarget araw-araw. Ang pagkakaiba lang, sa kanya talaga ang locker na yon. At ako, ang tangang pumasok sa teritoryo niya. Pero ang mas malaking tanong na nagpagulo sa utak ko, bakit may sulat siya para sa akin? Paano? Ibig sabihin, matagal mo nang alam kung sino ako? Sa wakas, ay naisatinig ko rin ang tanong na yon. Dahan-dahan niyang Dahan-dahan siyang tumango sa akin. Oo, naupo pa si Sander sa isa sa mga nakatambak na sirang silya ng lumang building. Mukha siyang modelo kahit sa ganong kagulong paligid. Sino bang hindi makakakilala sa top student ng Section A na palaging natutulog sa library tuwing break time? May himig ng panunukso sa boses niya. At sino rin ang tanga na hindi alam kung anong locker ang hinuhulugan niya ng sulat? Bigla naman yata akong nahiya dahil sa pagtawag niya sa akin ng tanga. Kung bigwasan ko kaya siya,
Pero aminin kong bigla kong nakalimutan ang rejection sa akin ni Jinho dahil kay Sander. Ewan ko ba pero ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Gwapo rin siya, kaya hindi na masama. Pero alam mo, kahit tanga ka, pagdating sa bagay na yon, hindi ko pa rin maiwasang humanga sa katapangan mo. Biruin mo, halos araw-araw ka naglalagay ng short phone sa locker number 14. At araw-araw din ako nagtataka kung sino ang si. Not until Gino told me about you. Kaya magmula nun, palagi na kitang inaabangan pumunta sa locker ko. Pero bigo ako. Hindi mo ba nabasa yung isang acrostic poem ko? Pangalan yun ni Gino. Kaya paano hindi mo alam na hindi para sa iyo yun? Nagtataka kong tanong. Nakuha yun ni Gino dahil nahulog siya mula sa locker ko. Pero pinabasa niya rin sa akin kaya nalaman ko na hindi talaga ako ang target mo makabasa ng lahat ng poems mo, kundi si Gino. Ganon? Pero nagtanong ka pa sa akin kanina kung para sa iyo talaga yung letter eh. Alam mo naman na pala na para kay Gino yun. Trip ko lang. Natatawang sagot niya naman. Baliw ka ba? Hindi naman. Gusto ko lang yung ganong feelings. Alin naman, Sander? Mapadala ng love letter. Ang sarap sa feelings. Yung tipong may excited ka araw-araw para i-check ang locker mo para makabasa na naman ng another sweet poem. Honestly, I love how you crop those words. Ramdam ko yung love. Napaiwas naman ako ng tingin. Nang tinitigan niya ako ng seryoso habang sinasabi yon. Mukha yata akong matutunaw dahil sa tingin na yon. Sobrang ganda pa ng mga mata niya. Gawin natin tong kasunduan. Seryosong sabi ni Sander habang may mapaglarong kislap sa kanyang mga mata. Sigurado akong maraming nakakita ng tumatakbo tayong dalawa. Kanina doon, habang hawak mo ang kamay ko o braso. Kung anong gusto mong tawag doon. At sigurado akong buong eskwelahan ang nag-uusap tungkol sa atin ngayon. Kaya nga kailangan na nating bumalik at magpulusot. Singhal ko sa kanya. No, pagputol niya. Gusto ko ang chismis na to. At para hindi ka mapahiya na nagkamali ka ng locker, panagutan mo to. Magkunwari tayong para sa akin talaga ang sulat na yan. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Nababaliw ka na ba? Varsity captain ka, sikat ka. Bakit mo gustong maling sa isang katulad ko? Tumingin siya sa akin. Sa pagkakataong ito, wala nang halong biro ang mukha niya. Nilapitan niya ako at dahan-dahang hinawakan ang puting papel na nasa kamay ko pa rin. Dahil nakasulat sa papel na yan, na ibibigay ko sana sa iyo, ay ang totoong nararamdaman ko. Hindi ito maling locker para sa akin, Cedric. Matagal na kitang hinihintay dito. Ang puso kong kanina pa mabilis ang tibok dahil sa kaba para kay Jinho. Biglang nagbago ang ritmo. Mas naging mabigat, mas malalim, at may kasamang kakaibang init na hindi ko pa nararamdaman kailanman. At hindi ko kailanman inaasahan na mangyayari ang senaryo na to. Senaryo kung saan ang isang Sander ay magtatapat ng nararamdaman niya para sa akin. Litong-lito ako ng mga oras na yon. Ngunit may kung anong tumulak sa akin at napapayag ako sa alok niyang hindi naman dapat mangyari. Dahil hindi ko gusto ang atensyon at mas lalong hindi ko gustong ma-involve sa katulad niya. But still I'm curious about the feelings of being around him. That's why I agree. Salamat po DJ Max sa pagbasa ng aking kwento. Nagmamahal, Cedric. Naway nakapagbigay aral po sa inyo ang kwentong ito. Magpadala po kayo ng sulat sa email po na naka-flash po sa screen ninyo. And mag-comment po kayo at mag-like para ma-shoutout po kayo sa susunod na video. Muli, ito po si DJ Max. Kinukulayan ng isipan, pabalik sa nakaraan.
Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi nagkulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Hindi na maibabalik ang dating nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsa'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, pag-ibig na ating sinayang. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Hanggang dito na lang tayo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, pag-ibig na ating sinayang. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Hanggang dito na lang tayo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan.
ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa.